Ngayon mga bossing, rektahin na po natin. Magdedesisyon na po ang ICC, mga kababayan, in ilan daw? Now up to the judges. Magdedesisyon na daw po ang ICC, mga kababayan, patungkol doon sa confirmation of charges ng dating Pangulong Duterte. Defense counsel Nicholas Kaufman says it is now up to the judges of the International Criminal Court to decide the case against former President Rodrigo Duterte, who is detained in The Hague over allegations of crimes against humanity linked to his anti-drug campaign. Following the confirmation of charges hearing, Kaufman said both sides presented their arguments and the ruling from pre-trial Chamber 1 is expected within 60 days. 60 days, nako, ito na. Sabi naman po ni Atty. Cristina Conti, mga kababayan, nako, kumbaga tapos na ang boxing, no? At mukhang marerektahan na maikaso sa kanya yung mga crimes against humanity, etc., etc. Sabi naman ni Kaufman, mga bossing, masaya naman daw po ang dating Pangulong Duterte sa kinahinatnan daw po nung hearing ng confirmation of charges, mga kababayan. So ngayon, sa mga DDS, eto na. No, moment of truth na. In 60 days. Malamang mag-iiyakan na naman kayo dito. Kasi sa nakikita ko mga boss chief amo, sir, yung mga estilo ni Kaufman, parang puro pampolitical lang Yung tipo bang hindi mo sinasabi direkta na dyan muna si dating Pangulong Duterte hanggat hindi pa umuusad yung 2028 election. Ganun lang Yung mga inuuna nila, hindi naman dapat unahin. Yung mga kaartehan nila na mahina na ang dating Pangulong Duterte, wala naman daw Sabi ko sa inyo, diyan sa ICC, rektahan lang dyan. Rektahan na kung ano yung dapat gawin, yun lang ang gagawin. Yung may mga pasulat-sulat pa kila Donald Trump, may mga pasulat-sulat pa kila Putin, hindi naman pinasa yan ni sino ba yun? Si Greco Bellica. Kung pinasa man, sige. Nasaan yung mga tatak o stamp na ibinalik sa inyo na sinasabing na-receive ni Donald Trump, na-receive ni Putin, na-receive ni Netanyahu yung kanyang sulat? Wala. Tingin ko pang lang yan, pang uuto lang yan sa mga DDS para iboto siya nung panahon ng eleksyon. Ganyan na ganyan din mga kababayan, ang gagawin ng kampo ng vice-presidente, no? Pakita nila sa 2028 na eto po, talagang ginagawa namin ang lahat ng makakaya namin upang mapauwi ang dating Pangulong Duterte. Pero siyempre, kailangan maging presidente muna ako para yung kapangyarihan ng presidente ang magpupush para pauwiin si dating Pangulong Duterte. Di ba? Masarap siguro ang kinakain niya doon. Kaya nawili na. Sino? Si Digong? Hindi kung ako, mga kababayan, kung ako ang nasa sitwasyon niya, tapos nabibisita naman ako ng aking mga anak, kumbaga parang nasa home for the aged lang din naman yan Nabibisita ako, mas pipiliin kong nandoon na lang ako sa loob. Bakit to? Tingnan mo naman yung ginagawa sa kanya nila Bongo, nila Robin Padilla, nung kanyang mga kaalyado. Nung panahon ng eleksyon, tatagilid-tagilid na ako maglakad, akay-akay pa din doon sa mga, ikampanya mo ko. Di ba? Doon, payapa siya, tahimik siya. Masarap kinakain. Katuga. Kain, tulog, gala nga daw hindi, sorry. Katu. Bakit? Walang gala. Kasi nakakulong. Hindi nga pala nakakagala. At least nandoon lang. Pero ayaw na din ng matatanda, yung mga paggala-gala Hindi na hindi na okay sa kanila yon. Mas gusto nila yung nakaupo sa tumba-tumba doon sa rocking chair, no? Tapos nagaganchilyo. Sa mas mabuti pa padalhan nyo ng pangganchilyo ang dating Pangulo. Mai-enjoy niya pa yan. 'Di ba? Habang nag-aantay siya kung tuluyan na siyang makakasuhan, kung tutuloy-tuloy na doon sa mga charges niya. Di ba? Hanggang 10 taon. Tapos kapag ang nangyari, nakagawa ng mga kung anumang ginanchilyo ang dating Pangulong Duterte, ibenta ninyo.
Kunyari, ito ang gawa ng yumaong Rodrigo Duterte, ito ang gawa ng dating Pangulong Duterte, no, nung siya ay nandoon pa sa loob ng ICC. Ibenta ninyo, ipa-auction ninyo. May mga DDS na bibili dyan. Ay, sandali. Karamihan pala doon sa mga DDS, yun yung mga pumipila sa 20 pesos na bigas. Sorry. Pero pwede niyong gawin yun. Di ba, habang nag-iintay para kay dating Pangulong Duterte. Speaking of naman, dahil nga, di ba, mga kababayan, eto na. Meron na silang presidente na tatakbo sa 2028. Kulang na lang po, vice-presidente. Mga bossing, no? Ang mga nakikita ho natin, mga kababayan, na posibleng maging katandem ng vice-presidente sa pagtakbo sa pagka-presidente ay Amy Marcos, Robin Padilla, Rodante Marcolita, yung Leni Robredo, malabo pa ho yan sa tubig kanal Hindi po hindi po kakagatin yan ni Atty. Leni Robredo. At kahit na kung sakali man nakagatin ni Atty. Leni Robredo na maging Vice President siya ni Sara Duterte, ang nakikita ko dito, ang mangyayari ho ay tatalikuran si Atty. Leni Robredo nung mga kakamping. Sino agree sa akin? Na kapag pumayag, pero alam ko hindi papayag si Robredo niyan no? Pag pumayag si Atty. Leni Robredo na maging vice-presidente ni Sara Duterte, yung mga taga-suporta niya ang tatalikod sa kanya. Oo, kasi ang tagal-tagal nang isinusuka ng mga kakampingki. Yang mga Duterte. Ayaw na ayaw. Press one sa naniniwala sa akin, natatalikuran ng mga kakamping si Atty. Leni Robredo kapag pumayag siya na maging vice-presidente siya ni Sara Duterte. Ganyan ho ang mangyayari diyan, mga kababayan. Hindi po sa susunod yung mga kakamping tapos iboboto. Maaari ang isipin nila, si Leni Robredo, tumakbong vice-presidente ni Sara, iboto natin si Robredo kasi kapag natapos na ang eleksyon, magtatrabaho naman to. Pero si Sara, wag natin iboto. Ganun ho mangyayari diyan. Kung si Rodante Marcoleta naman ho ang tatakbo, eto, may mga nagsusulong. Itong nakakaraw ng Kung si Rodante Marcoleta naman po ang magiging presidente, vice-presidente ni Sara Duterte, mga kababayan, which is, eto nga po, may mga Pilipino nang nagsusulong, mga boss Pamoser, no? Nilunsad nitong nakakaraw ng Miyerkules sa Ocos Cafe sa Barangay Tikay sa lungsod ng Malolos dito sa lalawigan ng Bulacan. Ang Press conference, Senator Dante Marcoleta to run as our VP for 2028.